Dear Ate Rhea, magandang araw at sa lahat ng mga supporters mo. Ako po pala si Ces. Napapanood ko rin po mga video mo kaya nga naisipan kong sumulat sa iyo. Ako po ay isang college student, hindi po kagandahan, tahimik at ako ang tipo ng babaeng mahilig o mas gugustuhing mag-isa. Kahit ganun po ang aking karakter, Ate Rhea, ay nakakaramdam pa rin po ako ng paghanga o pag-crush sa isang lalaki. Hindi na po iba na meron po talagang tinaguri ang campus crush. At dito po nagsimula ang kwento ko. Matangkad, broskong katawan at gwapong pagmumukha. Yan kadalasan ang kriteria para maging campus crush ka. At syempre Ate Rhea, lalo na kung mahilig ka sa sports, tulad na lang ng basketball. Di ako masyadong mahilig sa sports pero simula lang napanood at napadaan ako sa aming sports ground ay tila ba nagkaroon ako ng slow-mo at nagkakulay ang aking mundo. Feeling ko, Ate Rhea, ay nasa ulap ako at biglang nag-ilusyon nang makita ko ang campus crush na si Mike. Buo at masaya ang araw ko basta masulyapan ko lamang si Mike. Kahit yung tipong nasa malayo lang ako. Syempre Ate Rhea, hindi ko pinapahalata ang feelings ko. Ayaw ko magaya sa ibang mga students na babae na patay kay Mike. Fast forward, Ate Rhea. Habang nasa library ako at may hinahanap na libro, ay tila ba tinadhana na magkasalubong at parehong libro ang aming kinukuha. Nagkailangan noong una pero talagang lumapit at nakipag-close si Mike sa akin. Araw-araw sa school, Ate Rhea, ay inaabangan niya ako sa gate bago at pagkatapos ng klase ko. Kaya ganun na lang at lalong nahulob ang loob ko. Kabaitan at gentle ang pinaparamdam ni Mike sa akin hanggang sa naging kami. Fast forward uli, Ate Rhea. Mahilig ako magkaroon ng quiet time, lalo na pag parating ang exam. Hilig kong magpunta sa ilalim ng puno para doon mag-study. Habang ako'y nag-aaral, may narinig akong ingay. Nakinig ako sa usapan nila kasi nga tila ba ako ang tinutukoy nila. At syempre, lumapit ako. At laking gulat ko nang makita na sina Mike pala at ang tropa niya. Doon ko napag-alaman, Ate Rhea, na pinagpustahan lang pala nila ako at kunwari liligawan ako ni Mike at pag napasagot at maging boyfriend ko siya. Galit na galit ako, Ate Rhea. Kaya tinungo ko ang kinaroroonan nila at isang malakas na sampal ang iniwan ko sa pagmumukha ni Mike at umalis na. Labis at sobra akong nasaktan, Ate Rhea. Kaya simula noon ay umiwas na ako kay Mike. Pero panay ang lapit at lagi niya akong inaabangan. Gusto niya na makapag-usap kami at magpaliwanag. Pero para sa akin, Ate Rhea, ay sapat na ang narinig ng dalawa kong tenga. Hanggang ngayon nangungulit pa rin si Mike pero ayaw ko at lalong ayaw kong umasa at mapahiya. Ano po ang dapat kong gawin, Ate Rhea? Maraming salamat sa pagbigay pansin sa kwento ko, sis. Magandang araw, sis, at sa lahat ng mga supporters ko dito, sis, para sa akin, why not? Bigyan mo ng chance na magkausap kayo. At nang mapaliwanag ni Mike kung ano ang totoo. Dahil alam mo, ang totoong pag-ibig ay hindi yan nakatingin sa panlabas na anyo, kundi sa totoong pagkatao o sa loobin nito. Malay mo, sincere naman ang feelings ni Mike sa'yo. Tandaan sis, pag kayo talaga ang tinadhana sa isa't isa, walang balakid na hindi makakaya.
Hindi masama at hindi nakakahiya ang magbigay ng isa pang chance sa taong mahal mo. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo ang nilalaman ng puso mo. Maraming salamat at God bless.